Amen. Napakagandang paalala po. Not I, but Christ. Ang Lord's Supper ay tinuturing na napakahalaga para sa mga anak ng Diyos sapagkat isa lamang ito sa dalawang ibinigay na ordinances ng Panginoon, including the baptism and of course the Lord's Supper. So, ito po ay isang pribileyo ng bawat anak ng Diyos. Let's offer this time to the Lord in prayer. Almighty Father, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin for bringing us into your house of prayer. Maraming salamat, O Lord, for reminding us of how great you are and how we pray, O Lord God, na kayang patuloy sumama sa amin, lalo pa po sa panahon ng aming pag-aaral ng inyong mga salita upang gawin ninyo na muli, sariwain ninyo para sa amin ang kadakilaan ng inyong sakripisyo at kung paano kami dapat patuloy tumingin sa inyo. Blessed be your name. Minabili namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. As you know, the Lord's Supper involves a remembrance and a forward focus. May pagbabalik tanaw at pagtingin sa hinaharap. Yan mismong sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11, verses 25 to 26. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Verse 26, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." So napakaliwanag ng purpose for us to be able to remember our Lord Jesus Christ dahil makakalimutin tayo, maalala natin siya at ang kanyang ginawa at gawin nating patuloy ito hanggang siya daw ay bumalik para sa atin. So there's that forward focus. Pero ang parehong ito ay nangangailangan ng pagtingin. Pero hindi lang basta pagtingin ng may pananampalataya. That look of faith. Now, yun po ang mensahe mismo ni John the Baptist nung siya ay nagpasimula ng kanyang ministeryo at ipinakilala niya ang Mesiyas. In John 1:29, sabi doon, "The next day John saw Jesus coming toward him and said, 'Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world.'" Very specific. And I think that was a challenge for people at the time. Isa lang ang kanilang dapat tingnan. At yun ay pagtupad sa alam ni John na katungkulang ibinigay sa kanya ng Panginoon. God raised him up for that one purpose and one purpose only, to proclaim the Messiah. Kaya sabi dun sa verse number 7 of John chapter 1, "This man came for a witness to bear witness of the light." Why? "That all men through him might believe." That's the purpose of his existence. Para ipakilala yung liwanag para ang mga tao ay sa kanya sumampalataya. So magkakaroon ng mahalagang epekto iyon. Kaya hindi nakakapagtaka sa maikling ministry ni John the Baptist, inulit niya ang mensaheng iyon. And in the same chapter of John chapter 1, sa verse 36, binabanggit doon, when dalawa yung kanyang mga alagad nakasama at that time, and so bigla na lang ito ang kanyang mensahe. And looking at Jesus as he walked, he said, "Behold, the Lamb of God." At dahil sa pagsasabi niya na masdan ang kordero ng Diyos, immediately nagkaroon ng impact ito sa kanyang dalawang alagad. At ang isa nga doon ay si Andrew. Sabi sa verse 37, "The two disciples heard him speak and they followed Jesus." Pagkarinig nila, merong ginawa ang Diyos sa buhay nila at sumunod na sila kay Jesus. Mapapansin nyo,
Walang any feeling of insecurity itong si John the Baptist nung umalis yung kanyang dalawang alagad at sumunod sa Panginoon. Why? Yun nga ang kanyang tungkulin. Ipakilala ang tagapagligtas para ang tao sa kanya sumampalataya, hindi sa kanyang sarili. He was not building anything for himself. It was all for the Lord Jesus Christ. That was his main goal. At yun din ang mensahe para sa bawat isa sa atin. Lalo na yung mga tunay na nakakakilala sa Diyos. Kung talagang nagkaroon na tayo ng pagtingin ng pananampalataya sa Kanya at naranasan natin ang kaligtasan, gusto rin nating i-point ang mga tao patungo sa Kanya at hindi sa atin. Bagamat maaaring tayo ang kanilang kakilala o tayo ang kanilang mga nakikita, sabi nga sa Bible, tayo mga living epistles, buhay na aklat sapagkat binago tayo ng Diyos. Pero ultimately, gusto natin sa Kanya ang focus ating Panginoong Jesucristo. Ibabaling natin ang atensyon nila sa tunay na Mesiyas o tagapagligtas. And that's precisely God's plan. Even in the Old Testament, kaya siya nagpapakilala para sa Kanya tumingin at kumilala ang mga tao. In fact, that's the message of Isaiah 25:22. Familiar passage. Sabi ng Diyos, "Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else." Pero kung isipin natin, paano naman nila gagawin yon o paano natin gagawin yon na tumingin sa Diyos kung ang Diyos hindi natin nakikita? Di ba? Invisible ang Diyos sapagkat siya ay Espiritu. Paano mangyari yun? Nangangahulugan lang, ang pagtingin na iyon ay pagtingin ng pananampalataya, hindi physical look. Na ipinagkakamali ng iba, na pag may nakikita silang imahe, nakikita nila ang Diyos. Hindi iyon. Dahil nga ang Diyos ay Espiritu, kailangan ito ay pagtingin ng pananampalataya. Yung may pagtitiwala sa Kanya. At yun lang ang tanging pagtingin na magkakaroon ng epekto, lalo na tungo sa kaligtasan. Kaya nung sinabi ng Panginoon, "Look unto me and be ye saved." It does not matter how many times you look to God if it does not lead you to salvation. Ibig sabihin, walang totoong pananampalataya. Di ba? Maraming mga tao, sa Diyos naman ako umaasa, sa Diyos naman ako tumitingin. Are you sure? Ipinanganak ka na bang muli? So hindi pwede na kahit sino lang nagsabing tumitingin sa Diyos o nagtitiwala sa Diyos, kailangan magbunga ito ng kaligtasan. At sino ang pinapaanyayahan ng Diyos? All the ends of the earth. Lahat ng tao kailangan ng kaligtasan dahil lahat ng tao makasalanan. Hindi only for a specific group. Kaya salamat kung kasama tayo sa inabot ng Diyos. Salamat na lang, naawa siya sa atin. Kung hindi mo pa naranasan yun, hingin mo sa Panginoon. Ipagmakaawa mo na sana ako rin, Panginoon, sapagkat ang Diyos ay mabiyaya. Siya ay punong-puno ng awa. Bakit daw kailangan ang Diyos ang tingnan natin, lalo na pagdating sa kaligtasan? Sapagkat ang Diyos din ang sumagot, "For I am God, and there is none else." Ako ang Diyos at wala ng iba. Dahil siya ang kaisa-isa at tunay na Diyos, wala ka ng ibang pwedeng tingnan na magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Kaya kung ang tinitingnan mo ay iba, at sa Kanya na nafo-focus ang iyong atensyon, mag-ingat ka. Sapagkat ang Diyos lang ang tama nating tingnan tungo sa kaligtasan. Dahil ang tao, tao pa rin. Walang sino mang taong pwede magligtas sa atin. At wala din namang ibang Diyos maliban sa Kanya. Lahat ng mga tinatawagan ng mga tao ay mga Diyosan o hindi totoong Diyos. Nag-iisa ang tunay na Diyos. At yun mismo, ang impression na binibigay sa atin pag ikinonect natin sa New Testament. Bakit sinasabi sa Hebrews 12:2, a familiar verse,
looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Alam niyo ibig sabihin doon nung sinabing pagtingin sa Panginoong Jesucristo, constant looking. Hindi ka lang biglang nag-glance and then nakalimutan mo na siya. Hindi Sa Kanya ka talaga nakatingin. Bakit daw? Because He is the author and finisher of our faith, meaning the originator and perfecter of our faith. Sa Kanya nagsimula at Siya rin ang lulubos ng pananampalataya. Alam niyo naman, maraming mga tao, maraming dahilan para sinasabi lang tumatawag naman ako sa Diyos, tumitingin sa Diyos, pero hindi nila iniisip na si Kristo lang ang kailangan nila. May iba pa O marahil, para lang maging maganda ang tingin ng iba, sasabihin, lumalapit ako sa Diyos. Alam ng Diyos yung totoong sa Kanya, tumitingin. And we can learn so much from our Lord Jesus Christ doon sa Kanyang attitude. Mahirap ang Kanyang dinaanan. Pero sa gitna ng kahirapang yun, ginawa niya ito ng may totoong kasiyahan. Alam niyo, di ba, sabi rin, who for the joy that was set before Him, alam na niya yun, endured the cross, despising the shame. Sa gitna ng kahirapan, in-embrace niya yun dahil kalooban ng Ama at masaya niyang ginawa. At hindi pwedeng magpigil sa Kanya ang anumang sakit o anumang kahihiyan na Kanyang dadanasin para matupad lamang niya ang Kanyang misyon. Kaya hindi nakapagtataka na natapos ng Panginoong Jesucristo ang itinalaga sa Kanya ng Ama. Paano natin nalaman? Sabi doon, and has sat down at the right hand of the throne of God. Pagbalik niya sa Kanyang Ama, umupo na siya. Tapos na. Kaya wala nang kailangang gawin. And so whenever we observe the Lord's table, we are looking back to His finished work and rejoice. Salamat, Panginoon, sa ginawa ninyo. Hindi ito pag-ulit ng Kanyang ginagawa na tinuturo ng iba, bumabalik ulit siya para ialay na naman ang Kanyang katawan. Hindi pwedeng mangyari yun. Isang beses lang niya ginawa. Sapat na. Once for all. At alam natin, matapos niyang magawa, nalugod ang Ama. Sabi sa Isaiah 53:11, He shall see the travail of His soul and be satisfied. By His knowledge, my righteous servant shall justify many, for He shall bear their iniquities. Ang Ama, natuwa sa handog ng Kanyang anak, tinanggap niya yun. Bagamat ang mga tao hindi matanggap ang Kanyang ginawa dahil gusto pa nilang dagdagan, pero para sa Ama, sapat na yon. It was already complete. Kaya, ang unang pagtingin ng isang mananampalataya sa pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, ito ay nagdadala ng tunay na kaligtasan at binabago nito ang ating buhay. Kaya nga hindi po pwede na isang beses ka lang tumingin and for the rest of your life, ayaw mo nang sa Kanya tumingin. Hindi Alam na alam nyo ang sabi sa Romans 1:17, the just shall live by faith. And this is a quotation from Habakkuk 2:4. Ibig sabihin, sa oras na sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, sa Kanya ka nagtiwala at tumingin, gusto mo na bawat araw ng iyong buhay sa Kanya ka nakatingin. Ayaw mong mawala ang iyong pagtingin sa Kanya. Hindi ka na sa sarili mo titingin o sa iba, pero sa Kanya, ang buong tiwala. This becomes now the normal for the Christian. A life of faith. Diba? Hindi yan yung paminsan-minsan na kapag ka medyo na-inspire ka, malakas ang pananampalataya ko ngayong araw na to. Pero mas maraming panahon, bagsak ang pananampalataya. Hindi Ang normal sa buhay ng Kristiyano ay buhay ng pananampalataya. Bagamat sinusubok, bagamat may mga kahirapan, pero dahil ibinigay ng Diyos ang pananampalataya, magpapatuloy siya doon sa kapangyarihan ng Diyos. Now,
Isipin nyo, gaano karaming mga tao ang nakakita at tumingin sa Panginoong Hesukristo nung dumating siya sa lupa. Simula pa lang nung siya ipinanganak, nung siya ay lumalaki bilang bata, at nung siya ay nagmiministeryo na napakaraming tao nakakita sa kanya. Kaya kung ang pinag-uusapan ay yung pagkita lang sa kanyang physical, ang daming tumingin. Pero bakit marami rin sa kanila ang patuloy na lumayo sa Diyos at napahamak? Kasi hindi sapat yung kanilang physical na pagtingin. Wala ka nga daw makikitang kaibahan sa Panginoong Jesucristo kung pag-uusapan yung katawan ng kanyang tao, yung pagiging tao, yung katawan niya bilang tao. Nothing remarkable, nothing unusual. Kaya na-offend yung mga kababayan niya. Nakita namin siyang lumaki. Hindi ba siya yung anak ni Jose at ni Maria? Paano nangyaring siya ang tagapagligtas? Walang kakaiba sa kanya physically. Pero yung ordinaryong tingin nilang yon, siya pala ang tagapagligtas. At tanging sa mga taong pinagbuksan ng Diyos, makikita nila ang pagkakaiba. Sa mga taong kumilala sa Kanya bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas at hari, may ginagawa ang Diyos at binabago sila ng Diyos. At alam nyo naman, napakaraming examples sa Bible, both Old and New Testaments, ng mga tao na tumingin sa Panginoong Jesucristo at nabago ang buhay dahil tumingin sila ng may pananampalataya. For example, sinong makakalimot kay Zacchaeus na ang buhay ay punong-puno ng karumihan at umiikot sa salapi at pandaraya. Pero gustong-gusto niyang makita si Jesus. Pero nung tinawag siya ng Panginoong Jesus, bumaba ka dyan, magmadali ka. Pupunta ako sa bahay mo. At sinabi ng Panginoon, ang taong ito ay nakasumpong ng kaligtasan. Binago siya ng Panginoon. And you would also remember Mary Magdalene, na ang buhay ay napakasama. Pero nung kinatagpo siya ng Panginoon, isa sa naging pinakamatapat na alagad ng Panginoon. Of course, andyan din si Mary at ang kanyang kapatid na si Martha at si Lazarus. At napakarami pa. May mga bulag, kagaya ni Bartimaeus. Narinig lang nila si Jesus, pero maawa kayo sa akin. At naawa ang Panginoon, hindi lang binuksan ang kanyang mga mata, maral pati ang kanyang kaluluwa. At sino makakalimot sa isang sundalo, isang centurion, marahil kasama siya sa nagpapako sa Panginoong Jesucristo. Marahil isa siya sa tumingin sa Kanya at nakita lahat ng nangyari sa krus. Pero sabi dun sa Mark 15:39, so when the centurion who stood opposite him saw that he cried out like this and breathed his last, he said, truly, this man was the Son of God. Nagulat siya. Napakalaki ng kaibahan ni Jesus sa lahat ng mga nakita na niya na naipako. Kasama na marahil yung dalawang nasa kaabila niya. Bakit? Kadalasan kapag ang tao nahihirapan at nasasaktan kung ano-ano ang sinasabi. Marahil yung iba, masasakit na salita ang binibitawan, hindi nila matanggap na sila pinaparusahan, marahil yung iba nagsisisigaw. Pero alam niyo naman ang huling mga salita ng Panginoon. Ipinagkatiwala niya sa Ama ang kanyang kaluluwa. Ibang-iba ang Panginoong Hesukristo. Kaya nagulat ang centurion na ito. Tama ang kanyang tinuran. Nagkaroon siya ng pagkaalam na siya nga ang anak ng Diyos. Maliban na lang dun sa linking verb, was. Sabi niya, truly, this man was the Son of God. Para bang
namatay na si Jesus, oo nga, siya nga yung anak ng Diyos, pero hindi na. Wala na patay na siya. At marahil walang pinagkaiba yon sa damdamin ng mga alagad ng Panginoon mismo, na nung namatay ang Panginoon, akala nila tapos na rin. Bumalik na sila sa kanilang mga trabaho at nang lumo na sila, wala nang pag-asa. Hanggang nabuhay siya muli. At iniisip ko nga, anong naging reaksyon nitong centurion na to nung mabalitaan niyang nabuhay si Jesus? May mga pagbabagong ginawa ang Diyos sa buhay ng mga tao noon at gayon din sa buhay ng mga tao ngayon patuloy siyang gumagawa. Now, alam niyo naman, pag pinag-usapan ng John chapter 3, this is the great chapter when it comes to the new birth, ang kapanganakang muli. At ipinaliwanag ng Panginoon kay Nicodemus, the teacher, matalinong tao. Anong ibig sabihin ng kapanganakang muli? At ano ang magaganap sa kanya? Ginamit niyang illustration sa Numbers 21, kung saan ang Diyos nagalit sa bansang Israel dahil sa kanilang pagrereklamo. Dumating ang panahon, nagsawa na sila. Nung unang saya-saya nila ang Diyos nagpapadala ng tinapay mula sa langit, kaya nila tinawag na mana. Ano ito? Hindi nila maipaliwanag, pero mukhang sa description pa lang napakasarap na. Kaso kung araw-araw, umaga, tanghali at gabi, sabi doon, they loathe or detested the manna. Nagsawa sila, nainis na sila, at nagreklamo sila. Wala na ba kaming ibang kakainin? Ito na lang ba? Di ba kaya gusto nilang bumalik sana sa Egypt kahit alipin sila? At least doon, marami kaming na-enjoy. Di nila alam, wala silang kalayaan. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng mababangis na ahas. Numbers 21:6. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. Imagine the panic. Imagine, nagkakagulo na sila. Wala silang magawa kahit na siguro yung kanilang old methods ng panggagamot. Hindi gumagana. Lumapit sila kay Moses at si Moses nanalangin. At ang sagot ng Diyos sa kanya, verse 8, Then the Lord said to Moses, make a fiery serpent. By the way, that term fiery, makikita nyo daw talaga gaano kabangis yung mga ahas. Para kang dadaan sa state, pag nakagat ka, talagang mag-aapoy ang katawan mo sa lagnat. Ganun kabangis bago ka mamatay. Sabi sa kanya, make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. No exception. Lahat ng nakagat at napakarami ng namatay, sino mang tumingin ay mabubuhay. At siguro kung may mga taong nagdududa pa, ayaw nilang tumingin, baka naman may iba pang paraan, ubos na kanilang panahon. Hanggang may mga nag-decide, ano bang mawawala? Sige, titingin ako. At nagulat sila. Sila'y nabuhay. Ba't gagamitin ng Panginoon ang illustration na yun? Bakit makapangyarihan nung inilagay ni Moses doon na ahas? Una, hindi doon ang kapangyarihan Ang kapangyarihan ay sa Diyos. Itinakda ng Diyos iyon. Yun ang sinabi ng Diyos na gawin At sino mang susunod ay makakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Wala doon ang kapangyarihan. Tandaan nyo later, sa sobrang idolatrous ng bansang Israel, sinamba nila yun na hindi dapat. The very purpose para makinilala kung ano ang sinabi ng Diyos, kaya niyang gawin. Kailangan mong magtiwala. Pangalawa, alam natin, it became a type of our Lord Jesus Christ
and what He will do. Yun mismo ang gagamitin ng Panginoon para ipakita kung paanong nangyari yun noon in the Old Testament. Ako naman, sa panahong iyon, in the New Testament. Sabi dun sa John 3:14 and 15, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, so that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Mas malaki pala ang epekto ng pagtingin sa Panginoong Jesucristo ng may pananampalataya, buhay na walang hanggan. Hindi lang physical life, but eternal life. At tama naman, pahalagahan natin ang ating katawan, alagain natin yan. Sabi nga nila, mahirap magkasakit, pero hanggang dito lang din yung buhay natin eh. Kung wala tayong pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo at walang tayong pag-asa sa Kanya, hanggang dito ka lang at sa kaparusang naghihintay. So mas makapangyarihan ang Panginoong Jesucristo at ang Kanyang kayang gawin sa sino mang titingin sa Kanya ng may pananampalataya. Kaya nakikita nga natin, yung pagtingin ay dapat ang kasing kahulugan ng pananampalataya. Kahit tumingin ka, kung walang pananampalataya, walang magagawa. Pero whosoever believes, yung tumingin na may pananampalataya, will have eternal life. At yun ang paliwanag. Bakit kahit yung mga Old Testament people at tayo afterwards, wala naman tayo sa panahon ng Panginoong Jesucristo eh. Pero bakit pwedeng maligtas? Kasi sila, they looked to His coming in faith. Tayo naman, we're still looking at Him based on what He did. Diba? Pabalik tayo. Pero the same Savior, the same look of faith. Yun, the principle of looking to Him by faith. Now, binibigyan din ito sa Bible dahil sipin nyo, sa 3 talata, iisa ang mensahe. Sabi sa Genesis 15:6, Romans 4:3, and Galatians 3:6, iisa ang mensahe. Ano yun? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at itinuring ng Diyos sa kanya ito na katwiran. Hindi yung kanyang pag-aalay kay Isaac, hindi yung kanyang mga pagsunod sa Diyos, yung kanyang paniniwala sa Diyos. And he looked forward, actually that very act was, di ba nung inaalay niya si Isaac, na hindi niya alam, ito ay magtuturo rin kung paano ang Diyos iaalay niya ang kanyang anak. Meron ding typology doon. May picture yun. Nakita nyo? Ibig sabihin, ganun binibiyang diin. The word counted or accounted, alam natin, di ba? It's an accounting term which means imputed or credited. Ibinibilang. Kaya ang sino mang taong tumitingin na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ibinibilang ng Diyos ang kanyang katwiran bilang ating katwiran. What a great, great work of God. Kaya pala kailangan magpatuloy tayo na tumingin sa ating Panginoong Jesucristo ng may pananampalataya dahil ang pagtingin natin at pamumuhay ng may pananampalataya ay nagpapakita sino ba siya talaga sa atin. Gaano ba siya talaga kahalaga? Gaano ba tayo nagtitiwala na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas? Gaano ba natin gusto na magpatuloy sumunod sa Kanya at mabuhay para sa Kanya? Kaya hindi uubra yung sinasabi ng iba, minsan, nanalangin na ako, tumawag ko sa Kanya, pero sa buong buhay niya, ayaw niya na sa Panginoon. It does not work that way.
Ang tunay na pagtingin ng may pananampalataya ay nagbabago ng buhay. At nanaisin mong magpatuloy sa ganung kalagayan bilang tagasunod niya para siya ay malugod sa atin. Salamat sa Panginoon. Probably you're familiar doon sa hymn natin, Look to the Lamb of God. May 2 talata doon patungkol sa mga wala pang pagkakilala sa Diyos at sa mga sumasampalataya na sa Panginoon. Yung first verse noon or stanza says, If you from sin are longing to be free, look to the Lamb of God. He to redeem you died on Calvary. Look to the Lamb of God. Gusto mong makalaya sa kasalanan? Di tumingin ka sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And you know the chorus, Look to the Lamb of God, look to the Lamb of God, for He alone is able to save you. Look to the Lamb of God. And for Christians, the last verse in verse 4, Fear not when shadows on your pathway fall. Look to the Lamb of God. Enjoy your sorrow. Christ is all in all. Look to the Lamb of God. Look to the Lamb of God. Look to the Lamb of God. For He alone is able to save you. Look to the Lamb of God. Tumingin ka na ba sa Kanya na may pananampalataya? Humingi ka na ba ng kapatawaran sa iyong kasalanan at nasumbungan mo na ang Kanyang kapatawaran at buhay na walang hanggan? You can look to Him now. At magpatuloy tayong mga kapatid na mamuhay ng may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yun ang nais niya para sa atin. May our observance of the Lord's table remind us of this, but even when we depart from this place, yun ang naisin natin, magpatuloy sa Kanya tumingin, hindi sa tao, sa Kanya nakarapat-dapat. Tandaan nyo, ibabagsak tayo ng tao. Pero ang Diyos, siya ay patuloy matapat at napakabuting Panginoon. Naway pagpalain ng Diyos ang ating maikling pag-aaral. Salamat po.